dumako muna tayo dito doon sa naganap nilang caravan. Caravan. Nilangaw na naman. Ayan nandiyan na pala sa harap ninyo mga kababayan eh. Yung caravan po, mga bossing, na pinangunahan po ni Celis na may kaso po na magbabayad sila ng danyos ng 2 milyon at 80,000 plus 10,000 para po doon sa abogado, mga kababayan. Kaya biglang nagpa-caravan na naman ito, no? Dinamay pa yung publiko. Nag-traffic pa sila. Caravan daw, si Rokansaki, ito, panoodin nyo po. Sa iyong ama, hanggang ngayong ina, yun lang ang sinundan ninyo. Ang nanakaw ka kung umalis, Ang dami, nakakita nyo? Ang daming vlogger. Nakapalibot sa kanila. Ang daming vlogger. Ayun, magnanakaw, tapos umalis, sakto. Tapos, bilangin ninyo, ang taong bayan, pinapalabas ninyo. Ang dami, saglit lang, yung mga nagrarally. Tignan muna natin, mga bossing. Pagbilang kong 3, nakatago na kayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama mo si Celis, 9, 10, 11, 12. Tapos the rest, vlogger na. Pinapalabas ninyo. Meron pa sa likod. 13, 14. Si Takero pa yata yung nakatayo doon sa likod. Yung nakakulay brown, matangkad. 14. Si Bibi Sara. At tinaga ninyo si Bibi Sara. Ano sinasabi? Ulitin mo nga, Mano. Ililang ninyo siya. Bakit siya ang i-accuse ninyo nga nagtakaw? Kaya inyong impeach. Puta! Ano daw? I-comment nyo nga dyan sa comment section. Hindi ko maintindihan sinasabi ni Manong eh. Si BP Sara. Bakit siya ang inano nyo? Kahit hindi po namin naintindihan yung sinasabi nyo, Manong. hindi po kasi maimpaliwanag ng BP ninyo. Ng BP ng Pilipinas. Hindi po mapaliwanag ng BP ng Pilipinas yung tungkol sa confidential bond. Tapos may pagmamanta pa po ng Manguno. Kahit mo yung pagkakasabi ko, kahit pa paano naintindihan nyo, kay Manong hindi. Ulit nga, Manong! Kaya na kayo ang magnanakaw! Kayo ang magnanakaw, hindi si BP Sara! Balik! Tanong nyo po, tanong nyo sa kanila, Boss, paano mo nasabing magnanakaw ang Pangulo? Paano mo nasabing magnanakaw si Martin Romualdez? Paano naging magnanakaw si Lisa Marcos? Ang isasagot po niyan, wala, basta. Alam namin, magnanakaw sila. Ganun lang pero walang ebidensya. Ganyan po ang estilo ng mga DDS, mga kababayan. Kahit walang ebidensya, sasabihin ko magnanakaw sila. Sa atin po, hindi nga po natin sinasabi na nagnakaw ang Vice Presidente. Hanggang ngayon po, nagtatanong tayo, magkano bayad sa kanya? Sabi ni Ma'am Marilu, Bin, hindi ko po alam. Baka yan, kahit pa paano, 1,000 yan. Baka lang baka 1,000 yan. Kasi yung mga sumasama-sama lang, 500 yun. Tapos kupit yung 300 o 200 ang natira. Sa bang mundo? Kayo ang magnanakaw! Kakalit si Manong, Ako si BP Sara ang inyong i-impeach. Ikaw kung umakas ang dapat ma-impeach. Kinukuha na ni Eric Celis yung mikropono, mga kababayan. Pare, hindi para kay BP Sara to. Para sa akin tong rally na to. Kasi nakasuhan ako. Magbabayad ako ng 2 milyon. Pare, tigilan mo na yung ka-BP Sara mo. Marami kang kasalanan sa ating batas, sa bansa. Number 1, yung pagkatao mo. Adik ka. Asan ebidensya? Sabihin, yung video yung ipinakita. Yung gawa-gawa ho nila, mga bossing. Kaya nga nagkaroon ng leadership crisis dyan sa Malacanang. Kaya iba-iba nang nagdesisyon sa pagpatakbo sa gobyerno sa Pilipinas. Dahil wala kang utak, wala kang laman. Ano daw? Wala daw. Iba-iba na sinasabi ni Manong, Mamaya, ibalik namin sa iyo yung sinasabi mo. No? Doon pa lang sa press con ng Vice Presidente. Baka sabihin namin, yun yung parang walang utak at walang laman.
Dahil ang utak ng Vice Presidente, hindi mo alam kung saan pupunta. Nandoon yung may pagbabanta, nandoon yung mamumugot ng ulo, nandoon yung maghuhukay ng bangkay, lahat na. Wala kang alam. Oh, Utol-utol, butal-butal ang magsalita. wow. Pahutal-hutal daw po na magsalita ang ating Pangulo. Eh ano tawag mo dyan sa pagsasalita mo? Kaya nga, huwag mong i-accuse si BP Sara na siyang magnanakaw. Kaya ninyo ipis dahil sa katotohanan. Yan nga ulo, ipaliwanag ninyo, no? At ipaliwanag ng Vice Presidente yung doon sa mga Kokoy Bilyamin. At bakit ganun kalalaki, no? At yung mga 11 days ubos na pondo ng confidential fund. Oh. Tayo po hindi natin tinatawag na magnanakaw ang Vice Presidente. Pero hanggang ngayon po, hindi natin sila tinitigilan na ipaliwanag po sa atin. Sila ho, mga kababayan, ang pagkakaiba nung sa atin at sila, mga bossing, sila kahit na wala po silang ebidensya, ibubuka nila yung bibig nila para magsabi, magnanakaw ang Pangulo. Tayo po, kahit pwede na nating sabihin, kahit kitang-kita na natin, kahit rinig na natin yung mga walang tawag dito, paliwanag ng Vice Presidente, hindi pa din natin tinatawag na magnanakaw. Pero, hinihintay pa din ho natin yung kasagutan. Sila ho, ganyan. Walang ebidensya, basta sabihin mo magnanakaw. Tingnan nyo ho, kinukuha na ni Eric yung yung mikropono. Sabi siguro, pare, hindi para sa Vice Presidente to. Para sa akin tong rally na to. Kasi nakasuhan kami. No? At pinagbabayad kami ng 2 milyon ni Baduy. Oh. Sa history sa mundo, sa Guinness World Book of Records, ang mga Marcos ang magnanakaw. Nasa libro yan, Guinness. Buong mundo. Sabi pa na ng Guinness yun eh. No? Bakit yung Supreme Court isa-isa pong sinasabi na kumbaga isa-isa naa-absuelto yung kaso ng mga Marcos. Sabi ni Lolo sa Guinness daw po, sa Guinness. Sinunod mo na uli ngayon dahil nandyan ka, binulol mo kaming lahat. Pagkatapos, i-accuse mo si Bibi Sara na siyang magnanakaw. Ikaw ang magnanakaw. Ngayon, ha? Dapat ka nang umalis Bakit? kasi magulo. Ano magulo? Ang bansa ngayon sa pamumuno mo. Wala. Kayo lang ang magulo at kayo lang ang nanggugulo. Sabihin mo, maraming nag-destabilize sa inyo. Oh, kayo, hindi. Hindi totoong madami. 1, 2, 3, 14. Kayo lang 14 nandyan. Ang totoong destabilizer, Bongbong Marcos, ikaw. Kasi hindi mo makayang pumunuan ng bansang Pilipinas. Ha? Ano sa? Ang namumuno dito, ikaw, si Lisa, asawa mo, si Martin. Wala pa, hindi papasa to. Naralista, mga kababayan. Kung ano-ano lang yung sinasabi, no? Manong, linawin mo ang pagsasalita mo. Sabi ni Yolanda Gintivano. Oh, Mga komunista, kayo na namumuno dito. Ha? malis ka daw, Eric. Nakatingin sa iyo. Hindi maganda yung ginawa mo, Bongbong Marcos. Kaya nga, marami nang nagdasal, sana hindi ka na magising. Ha? Kaya nga, nung nagkaroon kami, maraming nagdasal namin, maraming ha? Naasan nilang kamay. Oh, down. Titigil na natin to. Mga bossing. Para na tayo nakikipag-inuman eh. Shot puno daw oh. Parang hirap silang umintindi kahit grade 1 kayang intindihin yung magnanakaw eh. Sabi ni Raquel, kabutahe. O, pagbigyan pa natin ng isa pa. Apaupado sa ginawa namin na maalis ka na sana. Oh. Kaya itong mga kawawang mga kapatid, Bibi Sara na mga Muslim. Parang pandivisorya lang si Manong eh, no? Sandaan, isang pantalon, saan ka pa pupunta? Nandito na sa harap mo ang pantalon, sandaan. Parang ganun lang mga boss. Nakakamiss tuloy pumunta ng Divisoria, Kapag ka ganitong magpapasko, naku, napakadaming tinda dyan. Kung doon ka pumunta, Manong, nagtinda ka ng pantalon, nagtinda ka kung ano-ano,
eh malamang mas malaki ang kinita mo kaysa dyan sa kung magkano iniabot sa iyo dyan. Oh. Hindi nakatiis. Lumabas. Naglabas ang kailangan namin. Dahil kapatid, Pisara, taga Mindanao, may dugong Muslim. Alam na! Sir! ba't hindi kayo mag-uwian na lang? Tandaan nyo, iba ang Muslim kung magalit. Alam mo yan. Kaya, dapat mag-isip ka. Huwag niyong ituloy ang impeachment. At hindi lang yan ang sikat. Pero yung totoo, fast forward nga natin. Yan na lahat kayo, 14. Magsiuwi na kayo. Kung ano-ano lang sinasabi nyo. Walang mga kwenta sinasabi nyo. Bumili, magtinda na lang kayo ng pantalo sa Divisoria. No. Tama niya si Mano. Anak ng tinapa. Manong, kung ano-ano pinagsasabi mo sa amin.